Tila kayo'y nagsususpecha at maring sila pinatutungkulan ng Pangulo nung sinabi niyang mahiya naman kayo. Nagtanong na rin po kayo kung sino-sino po itong mga tao. Hindi ko nabanggit sa aking privilege speech. Subalit nagtanong po kayo, mapipilitan ko pong ibulgar kung sino-sino po itong mga taong responsable. Ilan lang siguro sila sa pinatamaan ng Pangulo. Kasi nung sabihin ng Pangulo po ito, Mr. President, nakaharap po siya sa Kongreso Napakarami pong kontraktor doon Na unang binigay sa amin, ang tanging lumalabas lamang ay mga pangalan ng mga retired. Gilbert Reyes, retired. Adriano Doroy, retired. Bakit puro retired itong lumalabas? Ba't hindi lumalabas yung mga pangalan? Bakit ganon? May iba-iba bang report or iisa comprehensive final report? Wala naman dito yung mga pangalan na tinutukoy ninyo. Parang low-level employees lang to. Baka meron ho silang pino-cover up, meron ho silang tinatakpan. Yung mga nabanggit ko pong pangalan ay active pa rin na nagtatrabaho at nanunungkulan. Kumusta? Welcome. Ito yung lingkod, Rendel Talibong, muling magkasama ninyo sa pagkakataong ito. At mainit na issue ngayon ang kaugnay sa nagkabulgara na, no? Na may mga kontratista na mga mambabatas sa Kongreso. May katanungan tayo dito, mga kapatid, sa busis ng masa natin. Naniniwala ba kayo na maiahon ang ating bansa sa korupsyon? Yes or no? Kumusta sa lahat ating mga suking taga-subaybay? Welcome po. At ito, nagkabulgara na. No? Pero bago dyan, niyayaan natin ang ating mga suking taga-subaybay. Huwag kalimutan na pindutin ang like sa ating live. At huwag din kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo. Noong SONA 2025 ni Pangulong Bongbong Marcos, binanatan niya sa SONA yung mga may SOP sa proyekto ng gobyerno. Kahit na yung sa tulay, sa daan. Kung mapansin siguro ninyo mga kapatid, di ba? Yung semento ng ibang mga daan ay mas makapal pa ang mukha ng kontratista kaysa semento. Eto ba ang sabi ni Pangulong Bongbong Marcos at pumapalakpak pa. Pero may revelasyon at binulgar ni Senador Marcoleta na maraming kontratista, contractors, diyan daw umano sa Kongreso. Ibig sabihin, nang pumapalakpak ito, pati na siguro yung mga kontratista. Huwag na po tayo magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Mga kickback, mga initiative, errata, SOP, for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Sigurado ako na pati yung mga kontratista dyan na pinatutungkalan, pumapalakpak din yan . Ang tanong, may hiya kaya? Tingnan natin ang sistema sa Pilipinas. So, naalala nyo ba? Si dating Pangulong Erap Estrada, ano nangyari? Di ba siya ay nahatulan ng korupsyon? Yun ay plunder. Di ba? Pero ano ang nangyari? Noong natulan si dating Pangulong Joseph Estrada sa pagkakulong sa buong buhay niya dahil sa plunder na mahigit 80 million dollars ang halaga, mga kapatid. E di po ba ang nangyari ay
nakatanggap siya ng presidential pardon ni dating Presidente Gloria Macapagal Arroyo. At kung tingnan natin ang kasaysayan, si dating Pangulong Gloria Arroyo, niyanig din sa isyu sa korupsyon. Daming mga kaso ng korupsyon. Pero, nakatanggap din siya ng presidential pardon, no? Ni Pangulong Rodrigo Duterte bago na-acquitted siya sa naturang kasong plunder sa Korte Suprema mismo. At karamihan ng mga nasa Korte Suprema ay mga appointees pala ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Alam naman natin na si dating unang ginang Imelda Marcos convicted din sa korupsyon. Pero nakatanggap din siya ng presidential pardon galing kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tanong, kung ang mga mahihirap kaya wala sa posisyon ang magkasala, tulad ba nitong mga milyon-milyon na involved sa korupsyon, makatanggap ng presidential pardon? Ganito ba ang sistema ng ating justice system sa bansa? Ito ang question and answer ni Senador Jingo Estrada at ni Senador Marcolita. I know my friend will yield to a few clarificatory questions by way of interpellation. How did you know that I will yield? Wala ka namang choice eh. Gladly, Mr. President, I feel honored. And Mr. President, I want to know if the Honorable Senator is also aware of several falling bridges before this bridge subject matter of his speech. I am not fully aware of any bridge that has collapsed. May I... But here, my staff just gave me a list of the bridges that had collapsed in October 28, 2024. The Magapi Bridge in Balete, Batangas collapsed allegedly due to strong flood currents and the large number of uprooted trees carried by the water during Typhoon Christine. And the Bantilan Bridge, a 30-meter concrete span connecting Batangas and Quezon, allegedly collapsed on October 29, 2022, allegedly due to raging river currents and floods. And the Carlos Romulo Bridge in Bayambang, Pangasinan collapsed on October 20, 2022. The collapse was allegedly caused by two overloaded dump trucks that exceeded the bridge weight capacity. And the Borja Bridge collapsed. So ilang tulay ito na collapse, mga kapatid? Di ba nauna nang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na nasa 1.8 bilyones ang halaga ng proyekto umano. Pero naibaba umano yan at hindi umabot sa 1 billion. Ang project cost daw umano, mga kapatid, sa tulay ay 1.8 bilyones. Pero binawasan hanggang naging 1 billion para makamura dan. Ano nangyari ngayon? Na-collapse. No? So, dagdang gasto na naman. On June 16, 2022, this was allegedly caused by a 12-wheeler dump truck that exceeded the bridge's weight limit. And the Loay-Clarin Bridge, I think this is in Bohol, which spans the famous Lubok River. And this resulted in 4 fatalities and 18 injuries. And the Yun, sa Bohol din. Oh. bridge under construction in Colafu, Magsaysay, Marilog District, Davao City, collapsed on February 18, 2022, while workers were filling its floor with fresh concrete. And lastly, the steel bridge collapsed in Barangay San Isidro, Mahayhay, Laguna, on January 29, 2022. That's all, Mr. Chair.
So, Mr. President, I Ito na ba ang tinatawag na resulta sa vote buying sa eleksyon? Ha? think the Honorable Senator will agree that we're fast becoming a country of falling bridges. I agree with you, my good friend, Senator Marcoleta. In regard to this bridge in Isabela, subject matter of your speech, Mr. President, wala bang weighing scale or weighing station or weighing facility na itinalaga ang local government or national government para sa ganon yung lahat ng dadaan ng mga behikulo? Kasi, Mr. President, alam naman natin na Isabela ay agricultural economy. It consists something like 29.8% agriculture products at 25% industry. Kaya kinakailangan po siguro merong tagatimbang sa lahat ng mga truck na dadaan. Napakasimple naman sigurong problema ito. Bakit wala man lang nakaisip na maglagay po ng isang timbangan doon? Dapat. Oh, dito na sa Panguil Bridge sa na nagdugtong sa Lanao del Norte at Lanao at Misamis Occidental, meron talagang timbangan Para sa mga sasakyan na dadaan. Ang problema lang, bago pa, ano nangyari sa ating espalto? Sa aking pagkakalam po, Ginoong Pangulo, ay wala pong weighing bridge na nakalagay po rin sa Kabagan Santa Maria Bridge. Kaya siguro bigla na lang pumasok itong overloaded na truck na nag-weigh ng 89.63 metric tons. Kaya po bumagsak, overweight to ng 43 metric tons. Kaya siguro bigla akong bumagsak ang tulay ng Kabagan na Santa Maria Bridge, Ginoong Pangulo. Binanggit po ninyo sa inyong speech, Mr. President, Your Honor, na ang isa sa nakadidismaya matapos ito'y maimbestigahan sa pangunguna ng ating kasama, Senator Alan Peter Cayetano, ay nabahala po kayo na malinaw na may kawalan ng pananagutan mula sa mga taong responsable sa pagpapatupad ng proyektong ito. Tama po ba yung aking narinig? Tama po kayo, Ginoong Pangulo. Ibig bang sabihin po ay hindi natukoy ng investigasyon ng ating kasamahan ang mga responsableng tao na mayroong kasalanan dito sa bagay na ito? Ginoong Pangulo, ang sa pagkakalam ko, fact-finding lamang po ang ginawa ng Yun nga po. DPWH. Dahil At wala pong fact-finding, mga pangalan na binanggit. Ngayon, kung ako po itatanungin ninyo kung sino-sino po ang magiging responsable, sasabihin ko po sa inyo kung sino-sino po itong mga ito. Salamat po, Mr. President, Your Honor, kasi po meron kayong binanggit dito na 2 assistant secretary ng DPWH Nako. sa panahon na ginagawa ang proyektong ito na nakatalaga sa Region 3 o Region 2 at 3 undersecretaries naman ang malinaw na meron ding control sa budget at supervision sa panahon na ito'y ginagawa. Tama po ba? Tama po kayo, Ginoong Pangulo. Para po malaman ng ating kapulungan, maaari po bang sabihin natin kung sino po itong mga taong tinutukoy po ninyo, Mr. President, Your Honor? Maraming salamat, Ginoong Pangulo. Nagtanong na rin po kayo kung sino-sino po itong mga tao. Hindi ko nabanggit sa aking privilege speech. Subalit nagtanong po kayo, mapipilitan ko pong ibulgar kung sino-sino po itong mga taong responsable sa pagbagsak nitong sa pagkolaps nitong tulay sa Kabagan Santa Maria. Unang-una, si Assistant Secretary for Regional Operations in Luzon, Loretta Malaluan. She succeeded Neri Bueno, now Asik Bueno, as Regional 2 Director, the time when the bridge project was already facing structural problems. Siya ang nagrekomenda noong January 2021 na pondohan ang retrofitting na nagkakalaga ng 233.5 million o yung pagsasagawa ng epoxy crack repairs. In March 2022, she formally requested that the project be reclassified from a replacement to a retrofitting strengthening project given the persistent structural issues. Pangalawa po, Ginoong Pangulo,
Assistant Secretary for Regional Operations in Visayas and Mindanao, Neri D. Bueno. Nako. Siya po, as then Regional Office 2 Director, Engineer Bueno was involved in the implementation of Phase 1 and Phase 2 of this project. In 2018, then Project Engineer Felipe Lingan began reporting early signs of possible bridge failure. Noong pa lang 2018, nakitaan na nitong si Mr. Lingan na medyo malapit na magkolapso o may failure, early signs of bridge failure. These warnings were either not acted upon or were not sufficiently addressed under Bueno's leadership, which became a notable concern in later investigations. Ginoong Pangulo, yung tatlo pong nabanggit kong undersecretaries, napapangalanan ko rin ngayon. Ito po hanggang ngayon ay nanunungkulan pa rin bilang undersecretary ng DPWH. Unang-una, Undersecretary for Regional Operations in Luzon, Ginoong Eugenio Pipo Jr. Siya po ang nangasiwa ng construction ng tulay nang sinimula ng pagpapagawa nito noong 2014 bilang Noy Assistant Secretary for Operations. It was under his watch that the early stages of construction proceeded even when structural issues began to surface. And in June 2018, the DPWH engineers identified critical defects after the concrete slab was poured at span 8. Masyado na technical to. Among the most alarming were sheared bolts and shifting columns, clear indicators of serious design and construction flaws. Yet, despite these warnings, construction continued with no decisive intervention from Pipo's office. His failure to halt the project or escalate the issue for re-evaluation allowed the risks to persist unaddressed. Pangalawang Undersecretary for Regional Operations in Visayas and Mindanao, Ginoong Ador G. Canlas. Siya po ay Assistant Secretary for Regional Operations in the Cordillera, Regions 1, 2, 9 at 13 noong taong 2022. Retrofitting began in 2023 with 285 million allocated for structural strengthening. The engineering designs were completed and submitted, and multiple iterations of the as-staked plans were prepared by DPWH Region 2. And during this phase, Undersecretary for Technical Services Ador Canlas became directly involved. He approved key engineering plans on December 19, 2023, and later a revised retrofitting plan on May 22, 2024. These approvals were crucial in authorizing the construction activities intended to stabilize the bridge. And lastly, Mr. President, Undersecretary for Planning Service and Public-Private Partnership Service, Maria Catalina Cabral. Ang kanyang opisina ang nag-aproba para pondohan ang isinagawang kontrobersyal na retrofitting ng tulay na dapat ang kontraktor ang gumastos dahil nasa ilalim ng warranty period. Dahil dito, gumastos pa ang ating gobyerno ng karagdagan na 400 million pesos. Ang halagang ito ay 50% ng original contract price ng tulay, Ginoong Pangulo. Yun lang po, Ginoong Pangulo. Mr. President, tatlong undersecretaries, ibig bang sabihin ito, may basbas ito sa kanilang secretary, Mr. President? Well, that sa akin palagay, command responsibility po yan. Hindi naman po kikilos itong mga undersecretary kung wala hong basbas ang namumuno. Sinabi po niyo rito, Mr. President, Your Honor, na ang mga taong binanggit ninyo ay nabigyan pa ng karagdagang trabaho. Ano pong mga karagdagang trabaho ang naibigay pa, Mr. President, Your Honor? Habang binabasa po ninyo yan, karagdagan siguro impormasyon, Mr. President, meron po akong nabasang isang briefing na dalawa po sa binanggit yung undersecretaries parang nagkaroon po ng pagbabago, atas ng panibagong katungkulan, nagmula mismo sa tanggapan ng DPWH. Tama po kaya yun? Tama po Mr. kayo, President, Your Honor? Tama po kayo, Ginoong Pangulo. Nasaan? At binanggit din po ninyo sa inyong speech, Mr. President, Your Honor, na tila kayo'y nagsususpecha at maring sila pinatutungkulan ng Pangulo
nung sinabi niyang mahiya naman kayo. Ano po ang pinagbabatayan niyo rito? Malamang itong sinasabi ng ating Pangulo na pinatutungkulan ng ating Pangulo na mahiya naman kayo. Palagay ko, ito po yung mga opisyalis ng DPWH na kasangkot o kasabwat sa pagpapatayo nitong collapsed bridge na ito sa... How about ang mga congressman na sinabing Marcolita, mga contractors daw? Isabela. Siguro po ang mas tamang isipin natin, ilan lang siguro sila sa pinatamaan ng Pangulo. Kasi nung sabihin ng Pangulo po ito, Mr. President, nakaharap po siya sa Kongreso eh. Napakarami pong contractor doon eh. Kayo po nakakaalam nun dahil kayo po nanggaling sa House of Hindi po, Representatives. tinatanong ko po kayo kung kayo isang ayon na maaring mas marami ang pinatutungkulo ng Pangulo. At hindi lamang po bagsakan ng tulay ang pinag-uusapan doon. Mr. President, Hindi Your po Honor. ako makakasagot niyan sapagkat hindi Bakit naman po hindi kayo makakasagot? Hindi po ako Napakasimple nanggaling lang po ng tanong ko sa inyo. sa House of Representatives. Kayo po nanggaling sa House of Representatives. Malamang kayo po nakakaalam kung marami po ang pinatutungkulan ng ating Pangulo, Ginoong Pangulo. Talagang marami po. Ako po, sinasabi ko sa inyo, marami pong kontraktor doon. Ang tanong ko lang kung kayo sumasang-ayon sa aking pananaw. Ay yes, sumasang-ayon po ako sa inyong pananaw. Ayun. Kung kayo po ay naniniwala, maniniwala rin po ako. Mr. President, Your Honor, di ba pangkaraniwan pagka meron po tayong itinatayong isang infrastructure, lalong-lalo na po yung mga vertical infrastructure, malimit po nating nakikita, nakatabi po yung meron pong parang banner yung, anong tawag doon? Yung COA. Merong billboard po ang COA. Billboard. Kung saan nakalagay yung ilang mga detalye, pangalan ng proyekto, yung, minsan po pangalan po ng politiko nandun. yung halaga ng proyekto, yung description hanggang saan, di ba? Yung contractor kung sino yon. Pero nananatili lang na isang billboard. At hindi naman nagkakaroon ng updated report ang COA kung ilan porsyento na halimbawa after a while ang natatapos. Nananatili lang isang billboard na akala mo nagbabantay sa project. Tama po kayo. Kaya ko po tinatanong ito, Mr. President, nangyari po ito sa Misamis Occidental. Nako, Nagtayo ng Misamis isang Occidental. irregular na proyekto. Sa pondong-pondo pa lang, Mr. President. Saan ka nakakita ng isang housing project ang pondo manggagaling sa DPWH? Nako, So, nung tanungin ko po yung auditor, sapagkat sila naman dapat nakabantay sa lahat ng proyekto, lumabas na Misamis Occidental dito, starring ha? alam mo ba ako ito na nanggaling sa... Hindi po. Alam mo ba rin ba ako na yung titulo na pinagtayuan ng project na yan ay hindi pag-aari ng syudad? Hindi rin po. Wala ba kayo akong pakialam? Dahil kayo po ang security guard ng pera ng gobyerno. Nakikialam po. Kailan po kayo makikialam? Pagka po tapos na ang project. Akala ko baka ako ang COA ay merong preventive measures, action. Ibig mo sabihin ka ako pag natapos ang project, natapos na po talaga ang project, ngunit ang titulo po ay pag-aari ng mga pribadong mga mamamayan. Nang tanungin ko po siya, sino ang may-ari ng project? Wala pong maisagot. Ngayon po, itong ang inyong privilege speech, Mr. President, Your Honor, ay salamin lamang ng isang napakalaking anomalya na nagaganap sa ating bansa. At salamat po sapagkat kahit na ito po ay isa lamang sa mga bagay na maaaring makapagbigay po ng alalahanin sa ating mga mamayan sapagkat ito po ay pera ng bayan, lalong-lalo na po yung binabanggit ninyong mga opisyal ng pamahalaan na parang kasangkot pa sa mga pangyayaring ito, na maaaring ang pwesto po nila ay nagpalipat-lipat sa ilang mga lugar sapagkat ito pong mga listahan ng mga bumagsak na tulay. Kung makikita po nyo yung tatlo sa binanggit nyo, sa Luzon po eh. Sa mga kapit po, ulit-ulit po ito, parang napakasama pong pagsasalamin. Kagaya po ng ginawa ninyo, sabi nyo, ito pa naman ay isang symbol of strength and connectivity. Parang nasira po yung simbolo na yun, Mr. President, Your Honor. Ano po ang iniisip po ninyong gawin, Mr. President, Your Honor? Sana po ay
maimbestigahan po itong sa lalong madaling panahon. Inimbestigahan na po ng ating kasama. Dito po sa inyong committee, sa Blue Ribbon Committee, sapagkat ang involved dito ay mga opisyales ng ating gobyerno. Lalong-lalo po of course, sa DPWH. At masagot ko lang po yung inyong katanungan kanina dun sa mga undersecretaries na nabigyan pa ng karagdagang trabaho. Kung kumari lang po, Ginoong Pangulo. Base sa mga department orders namin nakuha, na-promote pa ho si Engineer Loretta Maluan from Regional Director in Regional Office 2 to Assistant Secretary for Regional Operations in Luzon. Si Nery Bueno po ay dating Regional Director din sa Region 2 at na-promote bilang Assistant Secretary for Regional Operations in Visayas and Mindanao. At si Eugenio Pipo ay dating ASIC lamang bago naging Undersecretary. Ganon din po si Yusek Ador Canlas. Salamat po sa impormasyon, Mr. President, Your Honor. Meron po kayong binanggit na retrofitting. Ang ibig po nyo sabihin, Mr. President, Your Honor, ito pong tulay ng Kabagan na ito ay, maliban po sa ito'y ginastusan ng pamahalaan, yung retrofitting, ginastusan pa rin po ng ating pamahalaan. Opo, ginastusan pa rin po ng ating pamahalaan. Pagkatapos po ng dalawang gastusan, ito po ay bumagsak. 3 gastusan, hindi lang 2. Tatlo nga po. Ang retrofitting po, ang ibig sabihin po ng retrofitting, para sa pagkakalam ko, hindi po ako inhinyero, no? Sa pagkakalam ko, is to strengthen the structure, Ginoong Pangulo. Pero, gastusan na ng gobyerno ang retrofitting, bumagsak pa rin after so many weeks. Kaya, nakakagulat at gumastos pa ho ng 400 million ang ating gobyerno for the retrofitting cost, Ginoong Pangulo. Babagsak po talaga yung retrofitting. Dapat po, sa aking palagay, dapat po ang contractor po ang dapat mag-shoulder ng expenses ng retrofitting, hindi po ang gobyerno. So 3 beses pong gumasta ang pamahalaan, Mr. President. Opo. At bumagsak. At bumagsak pa rin. So 3 beses pong nasampal ang Pilipino. Tama po kayo. Salamat po, Mr. President. Maraming salamat po. Majority Leader. Thank you, Mr. President. Before Okay, yun. Nabanggit ang Misamis Occidental dito. So, si Senador Aimee Marcos, may katanungan din. Ang binigay sa amin, ang tanging lumalabas lamang ay mga pangalan ng mga retired. Gilbert Reyes, retired. Adriano Doroy, retired. Bakit puro retired itong lumalabas? Ba't hindi lumalabas yung mga pangalan? Bakit ganon? May iba-iba bang report or iisa comprehensive final report? Wala naman dito yung mga pangalan na tinutukoy ninyo. Parang low-level employees lang to. Baka meron ho silang kino-cover up, meron ho silang tinatakpan. Yung mga nabanggit ko pong pangalan ay active pa rin na nagtatrabaho at nanunungkulan. So, sabi ni Pangulong Bongbong Marcos na mananagot daw umano itong mga modernong buhaya na nasa pwesto. Overemphasize how important this bridge would have been and the decades during which the people of the Solid North awaited its completion. It's an essential concrete manifestation of the unity of the northern peoples, Rangtay to Cordillera, a pivotal link between Region 2 and the Cordillera Administrative Region. Hindi siya pangkaraniwang tulay na kumbaga dalawang bayan, dalawang lungsod, dalawang probinsya. Ito ay talagang binubuo ang dalawang rehiyon. Napakahalaga dalawang rehiyon na kung tutuusin ay ilan sa pinakamahalagang agricultural producer ng ating bansa. Number 1 ang Isabela sa corn at parating nasa itaas sa bigas. Ganon din ang Cordillera kung saan nagmumula lahat ng gulay. Kaya itong tulay na ito napaka-importante hindi lamang para sa Solid North, ika nga, kundi para sa buong Pilipinas, sa buong Luzon na umaasa ng pagkain mula sa Region 2 at sa Cordillera. Nung bumagsak ito, noong February 27, 5 buwan nang nakalipas, inatupag namin lahat ng record, lahat ng investigasyon para alamin kung sino talaga at ano talaga ang dahilan kung bakit. Ngayon, nagtataka kami kasi maraming pangalan na lumilitaw na pagkataas-taas na pwesto, kulang lang sa sekretary. Andito yung mga Yusek, andito pa yung ASEC.
Bakit sa report na unang binigay sa amin, ang tanging lumalabas lamang ay mga pangalan ng mga retired? Gilbert Reyes, retired. Adriano Doroy, retired. Raul Asis, Yusek, retired. Bakit puro retired itong lumalabas? Ba't hindi lumalabas yung mga pangalan? Bakit ganon? May iba-iba bang report or iisa comprehensive final report? May Navarro, Abiki, Ocampo. Wala naman dito yung mga pangalan na tinutukoy ninyo. Parang low-level employees lang to. Higit sa lahat, wala na sa department. Bakit ganon? Aling report dito? Maraming salamat sa iyong katanungan, Mr. President. I can only surmise, Mr. President, na talagang baka meron ho silang kino-cover up, meron ho silang tinatakpan ng mga opisyales ng DPWH. Kaya yung mga nabanggit nyong mga pangalan, lahat po yung mga pangalan yan ay mga retirado na Ayun na nga, DPWH. Yung mga nabanggit ko pong pangalan ay active pa rin na nagtatrabaho at nanunungkulan bilang ASEC, bilang USEC ng DPWH. That's why I can only surmise na talagang meron ho silang na tinatago o kino-cover up. Meron bang whitewash tayong napapansin? May whitewash ba tayong napapansin? May cover up ba? 5 buwan na ang nakalipas mula nung bumagsak ang tulay ng Pebrero. 5 buwan na. At walang mabigay na comprehensive na report. Tuwing manghihingi kami ng report, iba na naman ang lalabas. Tapos, yung maliliit na tao, tulad ng truck driver, ang tanging sinisisi, pagkatapos yung mga kung sino-sinong direktor lamang ang pinupunteriya. Sino ba itong mga direktor na to, na tulad nga ng sinabi ninyo, retirado, yung iba na transfer pa sa DHSUD, tapos kung saan-saan na. Abay, ba't ganon? Samantalang yung nabanggit ninyo, halimbawa si ASEC Canlas, hindi ba na-promote pa yan sa USEC? Ba't nagkaganon? Well, hindi ko po masasagot yan at siguro dapat tanungin yan ayon namumuno ng DPWH pagdating ng committee hearing kung sakaling i-refer to sa appropriate committee. Siguro kailangan natin tanungin kung bakit nangyari ito na nagiging involved sila dito sa pagbagsak ng pag-approve ng gawain ng tulay at bakit pa sila na-promote ng secretary ng DPWH. I don't know if this is a presidential appointee. I do not have any idea. Pero kung secretary level lang yan, siguro pwede natin tanungin. Ang balita ko, may isang Yusek Bernardo na tinanggal sa pwesto. Kasama ba siya dito sa Cabagan Bridge? Sa pagkakalam ko po, hindi po siya kasama dito sa Cabagan Santa Maria Bridge. Dahil hindi naman po lumitaw sa amin parang yung timing siya yung pinarusahan. Mukhang siya yata yung pinarusahan. Pero hindi ko po alam dahil base sa aming investigasyon na nakalap ng aking tanggapan, hindi po lumalabas ang kanyang pangalan. Ang pinagtatakahan namin, 5 buwan na nga ang nakalipas, sino ang mananagot nito? Kadami-daming mga pangalan. At yun nga, nakakalito kasi pa iba-iba yung report. Tuwing hihingi ako ng report, iba na naman itsura, iba na naman ang listahan. Ano ba talaga? Siguro magpakatotoo sila, sister. Pag na-refer na po ito sa appropriate committee, halimbawa siguro sa committee ni Senator Marcoleta, sa Committee on Blue Ribbon, siguro pwede pa siguro patawag natin yung mga nabanggit kong mga opisyalis ng DPWH para sila po ang sumagot sa ating mga katanungan kung bakit ilang linggo pa lang nung nagawa yung retrofitting, nung nagawa yung tulay, bumagsak agad. Siguro, yun lang siguro tangi ko masasagot, Ginoong Pangulo. So with that, thank you very much, Senator Estrada. Okay, para sa ating busis ng masa katanungan, dito pakita natin ang resulta. Ito po ang ating katanungan. Naniniwala ba kayo na maiahon ang ating bansa sa korupsyon? May 78 votes dito. Yes, 58%. At no, 42%. No? Yan talaga ang isa sa mga pangunahing problema natin sa ating bansa, ang may kaugnayan sa korupsyon. At alam nyo ba, nasa isinagawang pag-aaral, lalo na sa UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights, na tinatawag nilang Concluding Observation on the Philippines Implementing of the International Covenant on Economic and Social Cultural Rights. Alam nyo ba, lumalabas na nanatili ang korupsyon sa Pilipinas. At hindi lang na
sa isang sangay, kundi maraming sangay sa pamahalaan. Bagamat may mga pagkilos para labanan itong korupsyon sa ating bansa, mga kapatid. Pero, lumalaga na pa rin ito. Yan ay pag-aaral noong Pebrero 18, 2025. No? Na ang Pilipinas nanatili pa rin ang korupsyon. Kahit nga sa eleksyon, grabe ang vote buying, di ba? Isang korupsyon yan, mga kapatid. No? At kung balikan natin ang pag-aaral din noong 2022 pa, no? Alam nyo ba, batay sa inilabas na pag-aaral sa Berlin-based organization Transparency International, ang Pilipinas ay nasa 115 sa 180 na bansa na sa talaan ng korupsyon. Kaya pwede makalusot man sila dito sa lupa, pero tandaan natin, habang nandito tayo sa lupa, we are under sa time and space, pero sa kabilang buhay, wala nang oras. Mananagot tayo kung ano man ang ating ginagawa. So, ulitin natin, naniniwala ba kayo na maiahon ang ating bansa sa korupsyon? Hope na maiahon tayo. Kung tandaan na, 1960, nangunguna ang ating bansa. No? Kumpara sa ibang mga bansa, lalo na sa South Korea. Napakahirap sa South Korea. Grabe. Pero nung umupo na si General Park Chung-hee sa pamamagitan ng kudita, nang hiram siya ng pera, walang nagpahiram. Dahil wala silang ability na magbayad sa kanilang utang. Naalala niyo yung balita na yan? Pero, nang binisita niya doon sa Germany ang kanyang mga manggagawa na Koreano, miiyak sila. At sinabi nila kung ano ang kanilang mga naramdaman na inaabuso sila doon sa Germany. May mga nirip, may mga pinatay, may mga hindi sinusuhulan. At doon lamang sa airport, si General Park Chung-hee umiyak sa harap ng mga manggagawa niya na pinadala niya sa ibang bansa para may makapasok at may kita ang kanilang bansa. At yung pag-iyak ni General Park Chung-hee, na-capture yan sa CNN. At ang Chancellor ng Germany na nakakita, nayanig ang kanyang damdamin. Siya ang kauna-unahan, sila sa Germany, ang kauna-unahan na bansa na nagpahiram ng pera para sa South Korea. Anong ginawa ni General Park Chung-hee? Sa pera na hiniram niya, alam niyo ba, nagawa siya ng mga factory. May produkto sila, may mga nakatrabaho, may kita. Hanggang ang kanilang bansa ay nagiging tiger in economy. Kumusta ang atin? Grabe. Diba? Noon ang mga politiko, suportado ng mga negosyante. Para yung mga negosyante, pag may gustong pakiusap sa mga politiko dahil sa utang, pwedeng matulungan. Pero iba na ngayon, may mga negosyante na nagiging politiko.
Dasal natin. Sana mabago ang ating bansa. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.